Chairman Gordon, Chairman Lacson. Just for the record, excuse me, I will interrupt again. We have to apply the same norm when we apply to the police, that they must respect the rights of the accused. When you ask somebody whether he's paying his taxes, that is a criminal case that can be filed against him. So that is his right. We went to the same law school. I think he was absent when that was taught. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. May hapon, Kerwin. May hapon, General De La Rosa. Kay Secretary Aguirre, good afternoon. Is it all right, Mr. Chairman, because I want to show some pictures that were very important and vital that were not presented last week or in the last hearing. I present this because I got this information from this gentleman beside me. Kung okay lang sa iyo, Kerwin, siguro wag mo na tignan ito dahil sa tatay mo to, pero napakalaga, ipapakita po namin sa committee. And I would like to ask Mr. Byron Acob to substantiate itong picture na ito. Kinuha mo ito, Mr. Chairman, this gentleman was the media that was there right after the mayor was shot. At ipapakita po natin dyan na wala pong baril ang mayor. I'd like to confirm that. Can you confirm that, Mr. Acob, na wala pong baril si Mayor Espinosa at that time, to pagpasok mo sa selda? Okay, Alcoba po yun. Yes, Mr. Acob, Alcoba. Okay. Ganyan po yung pagpasok ko, Your Honor. Nakita ko nakahiga siya sa saig ng kanyang selda kung saan wala po siyang baril na makikita sa kanyang... At wala po kayong nakitang baril doon? Wala po. Kahit po yung marking ng baril na palatandaan may baril na kinuha na Soko, pero wala po ako nakita. So walang baril. You can confirm that in substantial. Opo, wala po ako nakitang baril. Sa next slide po, para kay Kerwin, tanggalin na po natin yan. Yung susunod na slide dito sa CCTV equipment, pakitanggal na po yung pictures na yan. Pinapakita din po ninyo dito na kinuha po ang equipment. Opo, wala na po dyan yung CCTV device para makita yung mga paligid sa jail. So this confirms what the jail warden has said na tinanggal po ang mga CCTV equipment. Hindi ko lang po nakita kung tinanggal, pero ganyan na po yung inabutan ko. Dito sa baril, I do not know who to address this to the Chief PNP. Hindi pa po na-check yung serial number ng baril na pong nahanap or allegedly nakita po kay Mayor Espinosa. Because it can easily be traced. I believe the same serial number of a firearm of similar nature was surrendered by a gentleman from Region 6, a certain Juni Crispo. Nagulat po siya dahil yung serial number na pinalabas doon sa Super 38 ay pareho sa kanyang serial number na Super 38 at siya po ay sumurrender sa CIDG 6. Dala po ng 45. It was 45, hindi po na Super 38. So, hindi ko po alam. It just goes to show na it's a bit fishy yung nangyari dito sa baril na ito na isama doon sa bangkay, allegedly, no, used in the shootout. Pero sa lumalabas po sa pahayag ni Mr. Alcoba na wala pong baril nakita niya, wala po siya nakitang baril at that time. Dito sa hard drive, General, maybe it's best that you dig deeper into this together with the Department of Justice to really see if there is telltale signs of cover-up dito sa pagwala ng CCTV, Your Honors. May we know if the committee invited the other media man that was mentioned nakasama po, Mr. Chairman? Mr. Chair? Gusto po lang natin malaman kung yung isang kasama po na media man na sinasabi po ni Colonel Marcos na nakasama sa raid ay naimbita din po. Si Mr. Mr. Caorte, Yul Caorte po, sir. Yulohyo, no? Yes, sir. Yul Caorte. Buhay pa ba po siya? yung- Buhay pa ba? O... Yung 45 po, sir, na match po doon sa nag-surrender ng kamatch na serial number, yung caliber 45 po yun, sir.
may civilian na nagpakita na meron siyang the same serial number. Nakita ko po sa TV yun. Ngayon, parang nangyari, dinuplicate po yung serial number ng baril. Yes. Ayun. So, but Hindi po yung Super 38, yung caliber 45 po. pero yung nahanap ninyo is a Super 38. Yes po, katapos Supposedly. narinig ko po sa interview ni Mr. Yul Cortez kay Ted Filon na nung pumasok sila at nakita wala ng baril doon sa sahig dahil tapos na po yung pag-process ng Soko, sir. Na-recover na po ng Soko yung baril. Meron kasi ako nakitang litrato, Colonel, na before and after. Meron pong baril sa tabi ni Mayor, nakasulat pa yung chalk doon sa baril sa tabi ng kanyang kamay. At yan ay klarong-klaro na wala po dito. Hindi po ang CIDG po nag-process ng crime scene, sir. So, based doon sa accounts ni Mr. Riol Caorte, nakita niya na wala ng baril dahil recovered na po ng Soko. But I'd like to ask Mr. Alcoba, when you saw the body of Mayor Espinosa, was the Soko already there? Had they processed the body? Tapos na po mag-process yung Ang tanong mga siguro, Soko. sino nauna sa inyo ng Soko na pumasok? Soko po ang nauna. So, tapos na yung processing. Yes, sir. Thank you. Pero marami pa ring lapses, Your Honor. Bakit naman tinanggal yun dun sa crime scene at ibinalik at may drawing pa na klarong-klaro naman under these pictures that we saw earlier na wala naman siya dun. So, sayang General De La Rosa, wala po kayo dito sa last hearing. Dahil sa last hearing, napakaraming butas talaga ang lumalabas sa operations na ito na pag-raid nila kay Mayor Espinosa. So much so na pati yung PD po ninyo, yung RD, ay nabulaga. At sila mismo dito, in their testimony, hindi po sila makapaniwala sa nangyari na yun. As a matter of fact, the regional director was in Manila at the time, or was in Tacloban, at tinawagan siya ng alas 6 ng umaga ng media at hindi po niya alam anong isasagot niya dahil hindi niya nga alam na merong ganong klaseng raid. General. I'm sorry, Your Honor. I was with the official delegation, with the President in his official trip to Malaysia, Your Honor, during the time. Alam po namin yun, and we knew you were excused at the time because you were abroad at that time. Pero kung totoo nga itong lumalabas na napakaraming operational lapses, tapos kinonfirm pa na yun ni Kerwin, na may link silang dalawa at silang tatlo, the gunman, supposedly the one who shot Mayor Espinosa, and Mr. Marcos, the leader of the CIDG-8. Kawawa nga po kami dito, sir, kasi inalis kami, ilang oras kami nakikinig sa kanya, hindi pa kami nakakasagot po doon sa mga sinasabi niya. Well, Sana you po will get bigyan your po kami time. ng pagkakataon, sir, na masagot po lahat ng sinabi ni Kausapin Kerwin. natin may you address the chair? Oh. Please keep order here. Sana mabigyan po kami ng pagkakataon na sagutin po lahat ng sinabi ni Kerwin. Kasi one-sided po ang nangyayari dito eh. Are you accusing the committee of being one-sided? You will have your chance to respond to the allegations or accusations. Ayaw, Your Honor. Salamat po. God damn. Yes, that's not in order, Mr. Chairman. The sagot ni Sorry po, Your Honor, hindi naman po yung intention ko po. Pasensya na po. Anyway, Mr. Chairman, kung totoo nga sinasabi ni Kerwin na may link ang grupo sa kanila, if there's an alleged link, of course that will be answered later on if given the time to Mr. Marcos and his team. Ito ay nakaka-alarma, General. Kanina nakikita ko po kita ay talagang parang dismayado ka. Nalala mo yung unang pagpunta ko dito, yung ating unang hearing dito. Chairman De Lima pa ang chairman noon. I said to you and to the police force that we are giving our 100% support in the all-out war for drugs. Talagang gusto po kaming sumuporta sa kapulisan. Pero ang lumalabas po na yon ay marami din po sa inyong mga kabaro, hindi naman marami, siguro iilan, ang lumalabas na kasama sa katiwalian. You know, may kausap nga akong kaibigan, another police officer without naming names, sabi niya po sa akin, General, nawawala kaming pag-asa dahil hindi na namin alam, sir, kung sino ang kakampi at kalaban. Nawawala silang pag-asa. Kaya, napakabigat ang gagawin mong hakbang, General Espinosa, sa susunod na mga buwan. We are still, General
De La Rosa, pastilan, kapoy na kung sigig hulat din eh. But my apologies, Chairman, to General De La Rosa. The next steps are very important. This is just a manifestation. I no longer will ask questions because all the questions were asked earlier. Ang akin lang is the next steps. Marami pong nakikinig sa atin ngayon, marami pong nagpapanood sa ating nagiging hearing dito sa Senado at sa Kongreso. Naalala ko po nung kami nung ipinasa po namin yung Dangerous Drugs Act. I was the author in the House in 2004. Senator Soto was the author in the Senate at the time, together with other several congressmen and senators. Nailagay po namin dyan yung parusa pag meron pong law enforcement agency na nagplant ng evidence or magkaroon po ng misrepresentation or anomalies during the course of the raid. Because at that time, we said, if you are caught with drugs, death penalty yun nung panahon na yun. So gusto po namin hatulan din yung law enforcement agency na ganung klaseng hatol dahil sila po ang pinasaligan. Yung sila po ang trusted, ang pinagtiwalaan po ng taong bayan na maging protectors ng tao na hindi po sanang inosente ang makukulong at mamamatay. Kaya napakabigat po pag nalalaman po namin na meron po mga officers involved in shenanigans. As a matter of fact, 5 days ago, or was it last week, kami po ay nasa Malacanang kasama po ni Presidente, and we had a mini LEDAC. Ipinakita po niya sa amin, ganito kalaki, ganito kakapal, at alam ko po, nakita niyo na po ito, ganito kakapal na dokumento na nalalaman ng mga politiko at nakakarami dun po, halos 3/4 ng librong yon ay mga law enforcement agents both in PIDEA and the PNP. Now, my question is, Your Honor, we support you. Parang feeling ko, General, ikaw na lang ang pinagtitiwalaan ko. Ikaw na lang talaga ang pag-asa namin ng taong bayan. Because we believe in you. Now, the question there, General, is this. What are your next steps to clean up the ranks of the PNP? Naubos na lahat ng drug lord, General. We would love to know from you because we believe in you, General. What can we do to clean up the ranks of the law enforcement agencies because we are one with you in this? To bring back the trust and confidence of the Filipino people with the judicial system and the Philippine National Police. Your Honor, I cannot blame the public if they are losing trust and confidence to the police. Because I myself, sasabi mo nga, hindi mo na minsan alam kung sinong pagkatiwalaan. Your Honor, like for example, ito nangyari kay Chief Inspector Joby Espinilo. Niligay ko siya doon as Chief of Police sa Albuera. Because buong paniwala ko, kahit hindi ko siya personally kilala, buong paniwala ko na he will be talagang siyang mapagkatiwalaan ko sa instructions na binigay ni Presidente na we will fight to the last we will really fight drugs even though it will cost everything, our everything. Tapos ngayon, here comes nga, nandito si Kerwin, in-implicate siya na nakakatanggap ng pera. Minsan, Your Honor, pinapasadyos ko na yung sitwasyon namin sa PNP. Dahil gusto ko sana ma-reform yung PNP. Kasi mahal na mahal ko yung organisasyon namin. Pero ako'y hirap na. But I will never surrender. Kasi sabi ko sa inyo, if you survive playboard in the academy,
sa PMA, you will survive the world. Kaya ko ito. Hindi ko ito urungan. Lilinisin ko ang PNP hanggat sa makaya ko. Hindi ko ito. Sinabi ko ito ng Presidente, Sir, hindi kita iwan sa laban na ito. I will be with you. Through thick and thin, no matter what. Ibubuhi, lahat ng kaya ko, gagawin ko. Pero, minsan, yung publiko po, hindi namin sila nagtitiwala. Medyo nahihirapan na rin kami. Nahihirapan na rin kami na mag-adjust dahil sa mga pangyayari. But please, understand your honor na kami po ay tao lang. Yung mga pulis na yan, nasisilaw sa pera, dahil din yan sa kahirapan, nasisilaw sa pera. Pero hindi ko sinasabi na gawin natin yung excuse. Dahil ako ay anak rin na mahirap. Pero never po ako nasilaw sa pera. Sabi ko, mamatay man ako, hindi ko ipapalit yung aking serbisyo sa pera kahit na walang pagkain yung pamilya ko. But, sige lang, Your Honor, andyan na kami sa sitwasyon na yan. We will survive. We will survive. Kakayanan namin. In the end, sabi ni Presidente, tapusin natin itong laban na ito. We have the complete 6 years. Sana hindi makudita si Presidente, hindi ma-impeach para matapos namin ito. We will do everything humanly possible para linisin natin ang Pilipinas, Your Honor. Hindi ako Superman. Ako isang ordinaryong pulis lang. Pero since nilagay ako bilang Chief PNP ni Presidente, gagawin ko lahat, Your Honor. Gagawin ko. Lilinisin natin ito. Even it will cost my life. Yun lang po, Your Honor. As a Sure. former, Ulitin ko po, correction ko lang po yung sinabi ko, Your Honor. Minsan may time na I don't know who to trust, kung sino na kung sino talagang in or out sa drug business. Pero sa totoo lang, Your Honor, marami pa akong polis na napagkatiwalaan. Marami pa akong nagtatrabaho, marami pa, Your Honor. Kaya ganun na lang ang tiwala ko sa sarili ko na kakayanin ko ito, Your Honor. Chairman, yeah, I just like to manifest. Kaya malaking paniwala po namin sa iyo. We believe in you, General. We truly believe in you that you can do it. You have our support. As a matter of fact, kami po dito sa Senado, we have filed several bills na doblihin, kung pwede, triplihin pa ang sweldo ng PNP. Dahil dyan nag-uumpisa, tama sinabi mo, General, nasisilawan sila ng pera. I apologize to have made you emotional, General. That was not my intention. My intention was to show you our support, that we believe in you, General. Thank you, Chairman. thank you. Ito, on this